Mini vlog ng Family of 5. Wednesday na at mas maagang nakagayak ngayon si Kuya. Nasasanay na yung katawan niya at nakakagising na siya ulit ngayon ng mas maaga. Hindi na nga lang maiiwasan yung pagtulala niya habang kumakain siya. Pagkatapos nga niyang gumayak, ayan at ihahatid na siya ni Daddy at ni Esang. Ngayong week lang naman yan, sa susunod na linggo, hindi na rin makakasama si Esang na maghatid sa kanya. Dahil nga may pasok na si Esang, gagayak na rin siya. Fast forward, pag uwi nga nila ay kumain lang kami at gumayak na rin ako. Kung makikita niyo, pabalik-balik nga ako dyan kasi nga naghahanap ako ng jacket pati na rin ng sombrero. Paano naman kasi 8 pa lang, sobrang tindi na ng sikat ng araw. Nasa kwarto ngayong dalawang bata dyan, kaya naman saktong-sakto at na-videohan ako ni Daddy. Tuwing umaga nga nagagahol kami. Kaya naman ito talaga yung pinakadahilan kung bakit ako nagpalipat ng panghapon. Ma-share ko lang halos isang dekada nga akong naging pang umaga. And sobrang hirap niya para sa isang mami na katulad ko. Biruin mo naman kasi 6 AM everyday ang pasok. Nauuna pa akong umalis ng bahay sa anak ko kaya naman hindi ko na siya naigagayak minsan. Kaya naman hindi na ako nahiya dun sa kasama ko sa room na makapagpalitan na maging panghapon naman ako. Buti na lang mabait yung kasama ko dati sa room kaya pumayag siya. Dalaga pa naman kasi yun, wala pa siyang igagayak. Tapos yung kasama ko naman this year ay binata naman. Kaya naman pumayag siya na ako yung magpanghapon. Fast forward, pagdating ko nga sa school ay umakyat muna ako doon sa room namin. Nag-sort kasi ako and in-stapler ko na rin yung mga assessment na pasasagutan today. Medyo madami rin kasi yung pasasagutan ngayong opening block. Pagkatapos ko nga dyan ay bumaba na rin ako sa clinic dahil doon naman ako mag-check ng mga papers na natapos na nila kahapon. Nakatapos nga kasi sila kahapon ng Phil-Erie English at Filipino. Kaya naman habang vacant ko ay sinasamantala ko na yung pagkakataon at dito ako nag-check. Kasama ko nga dito sa clinic si Ma'am Chris and siya yung kakwentuhan ko habang nag-check ako. O diba, nalilibang na ako tapos may natatapos pa akong trabaho. Pagkatapos nga niyan ay nagbukas lang din ako ng laptop para makapag-edit ako ng PowerPoint para sa parents orientation namin sa Thursday. Nung Monday ko pa ito isinisingit sa mga gawain ko and hanggang ngayon hindi pa rin ako tapos. Medyo marami kasi akong ini-edit dito. Lahat nga kasi ng mga teaching and non-teaching staff ay ipakikilala kaya naman iniisa-isa ko pa yung mga pictures nila. Habang nag-i-edit nga ako dyan, nakikipagtsikahan pa rin ako. Syempre pa rin hindi mainip. After naman yan, nag-lunch lang kami tapos nag-pump na rin ako. Fast forward, pag-akyat ko nga sa taas ay may klase na rin ako. Nagpa-drill lang ako dyan kasi naman mukhang inaantok na yung mga bata. Ginawa ko yun bago ako magpamigay ng panibagong assessment. So pati dito sa classroom, kailangan ko ring mag-multitasking. Kaya habang nagsasagot sila, tumatawag ako ng isa-isang bata para magpabasa dito sa likuran. Ginagawa ko to para ma-assess yung word reading level nila. Para malaman kung sino pa yung kailangan ng intervention at kung sino yung kailangan ng enrichment activities. Wednesday na ngayon at isang araw na lang yung natitira sa opening block namin kaya naman kailangan ng bilis-bilisan. Walang pahi-pahi niya. Kasi after nitong assessment, sandamakumak na report na naman ang kailangang tapusin. Fast forward, pag uwi ko nga sa amin, ang nakaabang sa akin ay si Ate Esang lang. Nasa kabila kasi sila Daddy dahil deliver ngayon ng feeds. Kasama niya si Johan, si Kuya naman ay nasa kwarto na abutan ko at nagdo-drawing. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!